Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, yung latest statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa ambush interview niya diyan po sa Occidental Mindoro, kung saan siya po ay namigay ng mga ayuda sa ating mga farmers, no? Siguro yung iba sa inyo magugulat eh. Pero majority hindi na magugulat because of, the attitude and personality of our president. Sadyang ganun na. Ako expected na eh. Sa akin, expected ko na yan. Hindi ako magsinungaling sa inyo. Hindi ko lang sinabi sa previous vlog kasi gusto ko lang birahin si Tamilmil. No? Hindi po tayo magsusorry dun sa ating pagbira kay Tamilmil. Dun sa kanyang short video message. Hanggang dun lang ang kaya niya eh. 'Di ba? Yun ang sa loobin niya. No? Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi yun ang kanyang saloobin, and that's not how he do things. That's not how he operate things. That's not how he governs. No? He's still a very, very sensible man. Hindi siya bigla-biglang nasisway ng ganitong ingay, left or right, o di kaya ng kanyang asawa. Di ba? Sinasabi ng mga anti-Marcoses, no, yung una nilang naratiba, at hanggang ngayon ginagamit pa rin nila, na under Disaya ang Pangulo. Na hindi siya ang Pangulo, kundi yung kanyang may bahay na sininang FL Attorney Lisa Araneta Marcos. 'Di ba? Lagi 'yan. Si FL ang nagde-decide. Siya ang nag-a-appoint. Siya ang nag-aalis, nagtatalaga ng mga cabinet secretary, siya ang nagpopondo ganito. At the same time, siya ang pinuno ng kartel. Ganun na lang 'yun. 'Di ba? Sabi kasi nila, smuggler yung katinang likod ko. Okay? So 'yan po mga kababayan. No, kaya diyan po sa ating thumbnail, no? Niisip ko yan eh. PBBM at Sara, tunay na magkaibigan. DepEd Secretary, hindi masisibak sa pwesto. Kaya, sorry na lang, tayong mga buzzers ng Vice President, soplak po, soplak. Nasoplak tayo ng ating Pangulo, no? Kasi, iba nga siya mag-operate eh. Hindi siya nasisway sa mga ganyan. No, mamaya malalaman nyo bakit ganun. No? Aside from being a very, very good statesman, no, na hindi ka agad-agad nagpapadikta. No? So, sino ang under Disaya? Sino? Sige nga, dyan na lang eh. 'Di ba? Kasi kung under Disaya yan, makikinig na lang siya kay FL lang, kay Nina. Oy, tanggal ka na ha. Oy, ikaw, Sara, Tamilmil, tanggal ka na ha. Malis ka na. Siniraan mong asawa ko. Ngayon, nabugbog ako. Di ba? Wala nangyari. Nasoplak lang tayo. Yung mga mambabatas calling for her resignation, mag-step down, wala. O yung mga grupo, tulad ng Akbayan, soplak. Ang sasabihin dyan ng mga anti-Marcos at anti-Duterte, birds of the same feather. Ganun eh. O di kaya, itong si Pangulong Bongbong Marcos ay sobra lang ang takot sa mga Duterte. Ganun po yung mga sasabihin nila, no? Takot siya, duwag yan kasi Duterte kalaban eh. Gawin niyang tanggalin niya si Sara, ewan lang natin. Baka makita niya ang hindi niya gustong makita. Ano 'yun? Patalsikin siya, no? Magtatantrums ang mga minions ng Duterte at mga Duterte. Kita niyo na? Bastos talaga yan si BBM, si Blembong. Talagang nag-aadik, hindi alam kung anong ginawa. Biruin mo, mas malaki pa yung mandatong binigay ng tao kay Duterte. Tinanggal niya. O, di ba? Siya talaga. Utos yan ni Lisa Marcos. Utos yan.
Kaya tinanggal si VP Sara Duterte, si Tamilmil. Ganun po ang magiging naratiba ng mga anti-Marcos na bagong mga breed of yung mga yung kontra, yung liberal, ano ba tawag sa kanila? Oposisyon. O di ba? Ganyan. So, bakit pinagpatuloy ng Pangulo na hindi dinggin yung mga ingay, yung mga galit tungkol doon sa sinabi ni Ninang Lisa Marcos? No? Tulad ng sabi ko sa inyo, hindi ganon mag-isip, magdesisyon, mag-operate ang Pangulo. Ika nga nila parang meron siyang ibang ugali. Di ba yung sabi ko sa inyo? All the negative he can absorb. And then meron siyang converter to release it as a positive. Ganyan ang Pangulo eh. You cannot easily persuade him. No? He look into all the information. Ini-extract niya lahat ng information. And then, in a latter days, he will find a solution by consulting. No? Ikukonsulta niya pa yan. Hindi lang siya basta-basta. Diba? And he will operate on the bounds of the law. Kaya, sorry ka na lang, Tokis. No? Isa ka sa mga basher ni Sara Tamilmil. Soplak ka. Oo nga po. Sampal. Sampal. Sampal yun para kay Tokis. Pero, sabi ko naman sa inyo, I still trust the President on his decision. Kung magkamali man siya dyan, it's him. Di ba? Kung mabash man siya dyan ng mga... Ako hindi ko ibabash ang Pangulo dyan. Sabi ko nga sa inyo, I still trust his wisdom. Ngayon, bahala siyang mabash doon. Sino? Di ng oposisyon, yung totoong oposisyon naman. O, di ba? Yung mga progressive groups. Tama, mali. Sila naman yan. Kasi bakit? O yan, pinakita lang ni Marcos na siya ay katulad ng mga Duterte. Nagkakampihan sila. O di ba? Ganun lang. Tulad nung sabi ko kanina, birds of the same feather flock together. Ganun ang sasabihin ng mga tunay na oposisyon. Hindi niya magalaw si Duterte kasi takot siya. Hindi niya magalaw kasi dinidiktahan siya. Manhid siya. Tanga-tanga siya. O, ayaw niyang masira yung connection niya sa mga Duterte at sa mga followers nito. Bagkus, ang pang ginagawa ng mga followers ng Duterte, biruin mo, tanga-tanga yan si Bongbong, no? Sinisiraan na, nananawagan na bumaba na siya, pero pinoprotektahan niya pa rin. O, di ba may pagka-sinister yun? Di ba, Hattori? O, kaya, isipin ninyo, saan ka lulugar? O, di ba, ako, I still support the President. Even though na nasoplak tayo, hindi siya nakinig sa mga panawagan ng iilan. Iilan lang naman tayong nananawagan. No? Kasi iba po ang mentalidad ng Pangulo. No? Mamaya, basahin natin dito. No? Merong mga quote cards. Pero, kuha lang tayo ng isang article dito sa GMA News Online. No? Ayun po ang sabi niya. Amid the rift with First Lady, di ba? Marcos sees no reason to replace Sara in cabinet. Ayun. Siguro sa akin pong opinion Nung lumabas yung interview ni Ninang Lisa, and then siguro nag-ingay na yon, di ba? Nagkaroon na ng kontrobersiya, sinagot na nila Roque, nung mga minions ni Duterte, at lumabas na rin tong video ni Tamilmil, nag-usap na tong mag-asawa. Nag-usap yan. Hindi pwedeng hindi mag-usap yan. They are so sweet, they are so close. Nag-anniversary pa nga. I think with their years, 31 years, the experience of the good ones and the bad ones, the worst, alam nila Nag-usap yan. Yung mag-asawa na yan. And probably, sa akin lang opinion, siguro nag-agree naman ang First Lady. That's only my opinion. Hindi ko naman alam kung anong pinag-usapan nila. Hindi naman ako tinext ni Ninang. Oy, Tokis, okay na kami Personal lang yun sa akin. Ganun lang.
Di ba? Tayo naman kasi, saside tayo kay Ninang kasi, alam nyo naman, babae yan. At nilabas niya yung sa loobin niya. Oh, siguro nung nag-usap na silang mag-asawa, okay, honey, ganito. Okay, ganito. Be civil. No? Because it's not, we don't have to focus on a personal issue. This personal issue, if we thrive on it, if we just focus on it, it will become a national issue, which is now, naging national issue. It will affect the national interest of the country. It will affect how I govern the country. Ayaw natin yan. Kakampi natin yan despite of what she's doing. Let's give her a benefit of the doubt. Ganon siguro mga pinag-usapan nila, yung mga pros and cons. And then, so probably, mas marami pa yung magiging cons. Kaya, eliminate the cons. Go to the positivity. O yung positivity. Yung pros. O yung pro. Yung pros. Yung plus. Ano ako eh. So, kaya sabi dito, nung Pangulo, alam niyo na isasagot niya dyan, maski na yan ay ambush interview, which really happening naman tuwing merong pupuntang event ang Pangulo, laging may ambush eh. Pero, yung mga ganong mga interview na yan, alam niya na eh, ang isasagot dyan. Tulad nito, nag-usap na yung mag-asawa na yan. So sabi ko sa inyo, they filtered out, they sorted out the differences, no? Ang mahalaga na lang dyan, itong dalawang kababaihan na to, professionally, matured woman, maybe they will talk some later days. O later days pala, later days, no? Okay, so sabi lang ng Pangulo, Marcos sees no reason to replace Sara in cabinet. Kasi nananawagan tayo na magbaba ka na eh. Diba? So, wala namang sinabi dun sa interview ni Ninang Lisa na hindi natin nabigyan ng pagkakataon na hindi naman maganda ang trabaho ni Sara sa DepEd. Wala siyang sinabi. Sabi lang niya, bad shot siya sa akin kasi dun sa action niya, yung kawalan niya ng action sa paninira sa kanyang asawa. Pero in the performance of your Tamil Mill BP, wala man. Yun nga lang, Tamil Mill pa rin siya sa West Philippine Sea. Walang isyong ibang tinukoy doon ang ating First Lady. Hindi tulad ni Roque na wala ka namang mandato, wala ka mandato. O di ba, binalik sa kanila. Ang sinabi lang ng First Lady, yung kanyang hinaing tungkol sa kawalan ng aksyon ng BP para sabihin na umalis ka na lang dyan. Di ba? O, wala. So, si Pangulong Marcos, sa akin lang opinion, nag-usap yan. Nag-usap yung mag-asawa na yan. And then this is with the brilliance of and the wise wisdom ng Pangulo, alam niya sasagot niya diyan eh. Bakit? Ano ba reason? Bakit ko siya papalitan? O bakit nga naman papalitan? Tayo, siguro, nakikita natin na hindi nag-i-improve ang DepEd. Pero iba ang paningin ng Pangulo eh. Iba ang paningin ng Pangulo. Bakit ito? Sabi niya lang dito, why? I don't see the reason behind that. Oh. Ngayon, punta tayo dito sa quote card ng Impact Leadership kasi sabi nila, comprehensive. Ito lang ha. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi na nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussions. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na. Di papalitan ka namin? O hindi talaga marunong o kurap, di ba? Tatanggalin ka namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi naman ganun si Inday. Ibig sabihin dito, sa tingin ng Pangulo, ang kanyang BP ay nagtatrabaho. Ginagampanan ang kanyang trabaho bilang isang DepEd Secretary. Ayun po yung sabi niya, sa first, will be replaced pag hindi na nila ginagawa yung trabaho nila. So therefore, if you equate that, si Tamil Mill nagtatrabaho bilang isang DepEd. Now, the question is she efficient on her job or being a secretary? Probably, yun ang tingin pa ng Pangulo. O di ba? All the other things don't.
are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, o nagkasakit, o di kaya, hindi ka talaga marunong o corrupt ka, edi papalitan ka. Ayun yung mga criteria ng Pangulo para sa kanya, para lang mapalitan o matanggal sa pwesto ang isang sekretary ng kanyang gabinete. So what can we do? Should I insist na sabihin ko sa presidente, "Oh, presidente, mali ka." Ano naman ang karapatan ko? Sinabi niya na. Should I insist? Should I still kontra my president? Sabi ko sa inyo, I will support the president. Di ba? So far, wala namang mali sa sinabi niya. He's still believing sa kanyang BP, even though hindi naman siguro kaila sa kanya yung ginagawa ng mga pamilya nitong busy niya. Para sa kanya, those things are irrelevant. It doesn't affect me. Unless otherwise, talagang sobra-sobra na o talagang nasa action na yung sinasabi nila. Ganon ang Pangulo. But all this ingay-ingays, yung mga ngus-ngus balungos tulad ni Tokis, na nananawagan na mag-resign si Sara, sorry Tokis. You have to extend your brain some more. O ako, sa akin yun, ako, kinachastise ko na sarili ko. Hindi ko i-chastise yung iba para wala tayong masagasaan dito. Kasi kabilang ako sa nananawagan ng mag-resign siya. But the president doesn't see that way. His criteria is far more knowledgeable and more acceptable kaysa dun sa criteria natin. Kasi tayo, sabi natin, wala naman nangyari sa ganito. Walang nangyari sa ganito. At the same time, mga kababayan, I think the president is giving his vice president na patunayan niya ang sarili na even though na sinabi niya sa isang video, ito na-include na natin, na wala siyang educational background, wala siyang educational experience in handling the Department of Education. Prove it. Naniniwala ang Pangulo, even though you don't have that capacity, but you have surrounded yourself with able and good, mga bright na ASEC and USEC, then you can do it. Ang sa Pangulo is manage it. If you manage the city of Davao as a mayor, you said you do such things as you are a good mayor, then why not can you not manage and handle the Department of Education properly? Management. Be a good manager. Be a good secretary. Equate natin yan. Ako bilang isang assistant department head ng computer science and later on, naging department head. I have to be a good, not that excellent, sa aking trabaho. Being a department head, you have to delegate tasks. Even though hindi naman ito eloquent na DepEd or BP, wala tayong magagawa Hayaan nyo na yung West Philippine Sea. Doon siya mabibira sa issue na yan if there is a chance for her or a ambition for her to run for a higher position like the president. Mabibira siya dyan. Sabi nga nung ating friend dyan sa Palayan na hindi ko nababanggitin kasi busy, isa lang yan. Pro-China. Di ba? Okay? So yan po, mga kababayan. Be a good manager. Manage it. Tignan natin. Di ba? Tulad ng ina-example ko sa inyo, ako, I have to delegate data. So, ikaw, instructor, ikaw, professor, ikaw, mga maintenance, ikaw, mga computer techs, my secretary, ito ang trabaho ninyo. I will see to it that you guys are in unison para gumanda ang ating departamento. Be a good manager. Di ba? Ikaw yung parang boss Di ba? You know how to delegate the task. Hindi lahat sa'yo. Siguro yun ang gustong gawin ng Pangulo. I-improve mo yan kasi naniniwala ang Pangulo na magaling kang mag-manage. So far, ang nakikita natin is there is a reverse thing. Windang pa ang DepEd. Nangangapa pa rin siya
Now, you will be on your third year. Huwag mong sabihin na mangangapa ka pa rin. Kaya nga, the President is giving her more time just like what the President did as being a Secretary of DA before. Pinag-aralan niya maigi muna yung in and outs nung DA para rin pong siya naging intern ng DA. Nung nakuha niya na, kung nalaman niya na yung in and outs ng DA, now I know how it works. How the department run, I have the experience for it, then I can now give it to someone else. Napag-aralan ko na eh. Kaya nga 'di ba sabi natin, experience nga ang the best learning natin. Kailangan malaman mo eh. Hindi lang yung puro basa-basa, kailangan ma-apply mo in actuality. No? Ayan si Sara. Ang tingin ko diyan, hindi po natakot ang Pangulo sa mga Duterte. Hindi siya natakot sa mga sasabihin ng mga minions, ng mga despicable supporter ng Duterte kung sakaling tanggalin niya si Tamil Mills as DepEd Secretary. Hindi siya takot sa sasabihin ng mga tunay na oposisyon at mga progressive group tungkol sa kanyang gagawin. Hindi. Bakit? Hindi siya natakot. Sanay na siya. At also, ito kayong mga Duterte, minions and the Dutertes. Nakita nyo kung paano kayo pinoprotektahan ng Pangulo. He doesn't want a rip. Ayaw niya ng away. No? Because it only affects the national interest of the country. Kung hindi naman tungkol sa national interest, hindi tungkol sa bansa, yung mga pinagsasabi ninyo na walang mga ebidensya, you better shut up because your president is still protecting you. Pero kayo, anong ginagawa nyo? You cannot even reciprocate of what he is doing, he's doing a good deeds sa inyo. Ano ginagawa ninyo? Binababoy nyo ang presidente. Sumasali pa kayo dun sa mga nagsasabing bangag, adik o whatever. Diba? Tingnan nyo, protektado, kaya nga tunay na magkaibigan. Pero yung isa, backstabber. Di ba? Kaya nga may question mark ako sa thumbnail eh. Di ba? Kita nyo yung gusto ko iparating sa inyo? The president is not easily swayed by nung mga ingay-ingay o ano man yung nilabas ng kanyang asawa. It is the sentiment of his wife. Personal yun. Hindi maka-apekto sa paano ko i-govern ang ating bansa. Hindi ako easily affected. I cannot be easily swayed by this. Hindi nga siya nasway dun sa mga bangag-bangag. Mag-resign, hindi. Di ba? I am on my own person. Ganun yan. Kaya ngayon, pasensya ka, Toki, sampal, naglenchong tayo. Wala yung magagawa eh. Nagsalita na ang Pangulo, anong gagawin ko? Di protektahin ko, tanggapin ko. Ngayon, tatanggapin ko yan. Pagpatuloy lang ni Sara yan. Pero, she will be in a microscope. Why? Because my president still protecting you. Kaalyado pa rin ang tingin niya sa'yo. Pero how you gonna protect my president now? Kung sakaling meron na naman diyang isang prayer rally ng mga kamag-anak mo at uusigin na naman ang Pangulo. Patuloy na mananawagan ng pagre-resign. Patuloy na sasabihang bangag at adik. What you will do? Diba? Kaswerte nga ni Sara Duterte. She have the best of both worlds. Diba? Ano yung sabi ni yung si Chua, yung 3rd District Representative ng Manila? She cannot have the best of both worlds. Pero ano nangyari ngayon? She have the best of both worlds. Ano yung both worlds na yon? The worlds of the Dutertes, the DDS, and the world of President Marcos. Yun eh. Nandun pa rin siya sa gitna ng dalawang ilog. Namamangka pa rin siya, pero she benefited everything. Siya ang nagbi-benefit. Diba? Tuwan-tuwa siya, pero she cannot even protect the president. Paano niya nakita niyo ba na protektahan niya ng presidente mula sa mga aligasyon? Wala. O ngayon, another one. Diba? Protektado siya. Evident. Hindi siya tinanggal. Kasi hindi naman daw siya kurap.
Totoo nga ba yan? Ay, sabi ng Pangulo eh. Di ba? Iba talagang pananaw ng Pangulo eh. He needs facts. He needs the veracity of this story. Yung istorya ni Ninang Lisa, sa kanya yun, personal yun. Okay? So ako titigil na ako yun. I'm just gonna wait what will be the outcome ng trabaho ni Inday bilang isang DepEd. Kasi napakahalaga niyan. Unang-una, yan ang pinakamalaking budget. Di ba? Pangalawa, nagsasaper ang mga public schools, no? Wala nang face-to-face muna kasi sa sobrang init. Sa sobrang init, home base, mag-i-internet na naman. Paano pag walang internet capacity? Di ba? Kulang sa textbooks, kulang sa mga gamit sa school, kulang sa paaralan. Anong gagawin niya? Di ba? O, papasok ka na ng 3 years, so bigyan na natin yan. Bigay natin, tingnan natin kung mai-improve niya. O, di ba yung sabi nga sa akin ni Mami Peng, Mami Peng ha, banggit na naman. Sabi ko sana mabigyan ng mga aircon ang mga paaralan sa mga public schools. Ang mga private meron yan. Sabi naman ni Mami Peng, gagastos ng malaki yan. Sabi ko ganun. Hindi pala si Mami Peng, no? Iba yun. Sabi ko, tiyak yan, lalaki naman ang bayarin sa kuryente. Anong suggestion ni Mami Peng? Hindi, dapat bawat school, maglagay na lang sila ng solar panel. Yung renewable energy, which is good. Para kahit papano, hindi talagang todo konsumi sa kuryente. Makonsumi mo man, pero nare-renew yung energy through solar power. O ganun ba? Meron bang ganung plataforma si Sara Tamilmil? Di ba? Laki-laki ng budget nyo. Trillion ang budget ninyo eh. Ngayon, binibigyan siya ng chance ng Pangulo. Prove it to us. Make us wrong, Sara Duterte, na kaya mo yan. Kasi sabi niya, pag hindi na nila ginagawa yung trabaho nila, pag sinabi sa amin hindi na namin kaya, o di kaya nagkasakit ng malala, o di kaya corrupt o hindi talaga marunong, dun lang sila tatanggalin. So therefore, naniniwala ang Pangulo that number 1, your DepEd Secretary is doing her job. Pangalawa, hindi siya corrupt. Ayun. Hindi naman siya may sakit. Hindi naman niya sinasabing di ko na kaya. So therefore, sasabihin natin, marunong siya at hindi siya corrupt. Ganun lang yun. Di ba? Ano pa sabi ng Pangulo dito? Ito pa. As if he will talk to the Vice President, anong sabi niya? I don't think we need to patch anything up. I think she understand. As I said, as a wife herself, she understand the sentiments of the First Lady. O tingnan nyo kung paano mag-isip ang Pangulo. Tayo join the club. Okay? So yan po. Siguro talagang ang Pangulo is being talagang yung brain niya. Para siyang yung elastic Extended talaga. Malawak ang kanyang understanding. Ganun po yung tanging ko. Magalit na kayo kung magalit kayo, hindi ko na ibabash ang Pangulo. Ay, hindi ko mabash ang Pangulo kasi sabi ko, susuportahan ko Di ba? Hindi naman mali yung sinabi niya. Hindi rin mali yung ginawa niya. The only thing is, I think, tinitest niya si Sara Duterte. I am testing you. Ganun yan. It's very sinister. Di ba, Hattori? Ang hirap mong pag-aralan si Bongbong di ba? The negative comes out positive. No? May iba to, pero he's not easily swayed. Hindi siya basta-basta tulad ni Tokis na, ay, ganito Tokis gawin natin. Sige. Di ba, Mami B? Ang Pangulo natin is well-trained, well-experienced, and well-educated. Even though sabi ni Duterte, second year lang. Pero, bright pa rin. Yan yun. Hindi basta-basta. Matagal siyang ngayon sa politika. Alam niya. No? Yang mga yan, ingay-ingay lang yan. Maski nga yung ate niya, hindi niya pinapatulan. Alam din ni Amy Marcos yan. Now, ano naman ngayon ang sabi ng Pangulo tungkol kay FL Lam dun sa sinabi niya? My first reaction is what a lucky husband I am. Uy, ang swerte. That I have a wife
na very protective sa akin, na kahit na may nakitang hindi magandang sinabi tungkol sa akin, ay yan talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. Correct. Lahat naman ng asawa, kung talagang mahal na mahal kayo ng inyong asawa, alam naman na mali na talaga yung ginagawa o sinasabi sa inyo, and they truly care for you, ganyan din ang gagawin nila. Di po ba? Oh. Ang First Lady ay hindi sanay sa politika. Kahit kami, ito na sinasabi ko sa inyo kanina, bakit isa sa mga attributes niya, bakit ganun siya na yung bangag, adik, ganyan, magnanakaw, baliwala lang. Ayun, no? Kami, manhid na kami diyan. Ayun, no, natuto na. Alam na nila. It's just a black propaganda. It's just a mudslinging, no? Kayang-kaya na namin yan. Dekada na kaming binabato ng putik. Kaya manhid na kami. Kung pwede nga, meron na silang barrier eh. May protected shield na sila. Sa mga insulto na kung ano-ano, personal na insulto, policy, lahat manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro si Lisa still has to learn na magpalampas ng konti sa ibang masasakit at maiinit at maaanghang na salita. Oh, okay. I understand. Ako, naintindihan ko na Pangulo. So, tatanggapin ko na lahat yan, no? Mag-focus na lang tayo sa gobyerno ni Pangulo. Itong si FL, sa loobin niya yan, personal niya yan. Kaya, ako, kung si Tamilmil, hanggat wala siyang sinasalita, no, hindi niya maano ang mga aggressions at mga pangbubuli ng China sa West Philippine Sea, tatawagin ko pa rin siyang Tamilmil. Na, kung ma-improve niya ang DepEd, then, sampalin natin sarili natin. Pero binibigyan siya ng Pangulo, so therefore, tingnan natin. Yun nga lang, nasa microscope siya. Yang kay FL Lisa, sabi naman, di naman siya politika. Wala sila sa politika, kaya medyo sensitive, di ba? Gano'n naman talaga, kung asawa mo eh. Di ba? Ano ngayon, dagdagan lang natin yung sinabi ng Pangulo doon kay BP Sara. Yung kung maaapektuhan yung kanilang relasyon, no? It will not affect, tama, our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understand how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks. No, tignan nyo. Alam ni PBBM yung ginagawa ni Sara. Di ba alam nyo? When you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But, mag-uusap kami ni BP Sara. Kami ni Inday. Wala naman. Mag-uusap kami tungkol dyan. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya't madali naman sigurong plantsahin lahat itong naging issue na ito. O, tingnan nyo. Bilis no? Parang deflect. Sige, alis ka dyan. Issue. Alam nyo, ang galing pumunto ni Presidente, no? Hindi naman siya nagsalita. Kasi nga, tulad ng sinabi niya kanina, manhid na kami dyan. Alam niya na paano itatakel yan. Di ba? Di waging-wagi si Sara dito. Sinampal si Tokis. Ikaw kasi Tokis, masyado kang adelantado. Ay, ang sakit. Aray ko. Alam mo, Tamilmil, kung sinasabi mo na BFF mo si Pangulong Marcos at sinabi mong proprotektahan mo, di ba? Sa bibig mo yan nanggaling. Bakit ka mag-aten-aten doon? Di sana, para maging safe na lang, walang criticism or what, walang masabi sa'yo ang mga tao, Hindi sana, hindi ka na lang pumunta dyan sa mga rallies na yan. Kasi, dyan pa lang makikita mo na meron kang ambisyon. O ayan sa imong ambisyon, wag kang tambaluslos. Ginagawa mo Di ba? Ano ba ambisyon mo? Doon sa rally na yon, nananawagan na pababain, mag-resign ang Pangulong BBM.
Hindi mo ba naintindihan yun? Kailangan pa bang ibisaya yun? Oh, di ba? Plain simple Tagalog lang yun. Lahat yun naintindihan. English nga resign. Oh, ano? Sinong makikinabang pag nag-resign ng Pangulo, pinababa ang Pangulo, pinwersang tanggalin sa pwesto? Sinong makikinabang? Di ba? Yun ang logic doon. Sara Tamilmil. Di ba? Akala ko proprotektahan mo, BFF mo. Bakit naman pagdating sa pamilya mo pala, tablado siya? Di ba? Hindi mo man lang sinabing, uy, huwag nyo naman ganyanin. Iba na lang ang tirahin ninyo Presidente ko yan Katuwang ko sa trabaho yan Nagka-cabinet meeting kami. What face I'm gonna show to him or to his wife? Diba? Wag naman hindi nangiti-ngiti ka pa nga. Ibig sabihin, inaayunan mo yun. Diba? Hindi kami lang nagpapasubali kay unang ginang. Pang-respeto ba? I-set aside mo muna yung entitlement mo bilang isang VP or DepEd Secretary. Sabi mo bilang tao. Ganon. Diba? Kayo mga kababayan, for the sake of your family, na hindi magkaroon ng awayan o tampuhan o animosity, diba? Kung meron pang kang pagpapakumbabang loob, mauna ka na. Kaso prideful diba? Ang Pangulo at least nandyan naiipit nga ang Pangulo. Naiipit, tingnan nyo yung picture na yan, naiipit ang Pangulo. Pero I think si Ninang Lisa, alam niya na yan. She truly cares and loves her husband. Alam niya yan. Diba? Alam niya rin yung sentimento ng Pangulo na ipaliwanag na yan sa kanya. Tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, nag-usap na yan. Ito na lang si BP, labas ka ng statement ulit, audio ka, mag-usap kayo ni Nina. Ngayon, alam nyo, ako lang ito siguro sobra-sobra na ito. Pero kung itong dalawang to mag-uusap, they will be in good terms again, adi happy-happy. You will not be unhappy. You will get wrinkles in your noo. Diba? RN2 cents. Diba? So, ang mag-criticize na lang ay yung sa West Philippine Sea mo, saka sa DepEd. Yung sa BP, trabaho bahala ka dun. Ang mahalaga sa amin, DepEd, saka West Philippine Sea. Kasi nandun ka, insurgents, co-vice chair ka naman doon. Nandun naman si Secretary Anyo, saka si Pangulo. Mukha namang aktibo pang insurgents. Yung sinasabi mong kagutuman, magbasa ka dun sa PC official Facebook page. Diba, presyo ng pagtaas ng bilihin? Tama ba yung Tagalog ko? Pagtaas ng presyo ng bilihin, normal yan, Tamilmil. Inflation, hindi na maaalis yan. Diba? Tubig. El Nino naman ngayon. Anak lang siopaw naman. Di maghukay ka ng balon. Enerhiya. Ganun talaga. Kasi naka-private. Di ba, Samdi? Ano pa? Insurgents? Ayaw sumuko may ginagawa naman ng ating mga kasundaluhan. Ikaw talaga, nanira ka pa hindi ko maintindihan itong babae na ito. Sinisira mo ang gobyerno na ikaw ay kabilang. Ano isipin namin? Hindi pala kayo effective. Di mag-resign na lang kayo lahat dyan. Di ba? Binigyan mo lang ng bala yung kalaban ninyo. Ay, nako. Ikaw Tamilmil Pwede ba? Mag-training ka dun kay Elora. Elora, i-training mo nga tong boss mo. Walang kwenta yan maliwanag na yan. Ako, hindi ko nagagatungan to. Nagsalita na ang Pangulo. I better shut up na lang. I'll focus on kung ano ang gagawin niya sa DepEd at ano ang magiging reaction niya sa West Philippine Sea. Still, hanggang ngayon, Tamilmil pa rin siya. Di ba? I'm not defending her. Kaso lang, ang Pangulo ko, nagsalita na, still, BFF pa rin sila. Dinipensahan siya, hindi siya tatanggalin. Pero yan, nagsusulat ang Pangulo. Whether she give up or she gets fired. Eventually. Antay lang tayo. Di ba? Yun yung mga criteria ang binigay ng Pangulo Hindi mo na kaya, hindi ka naman kurap, di ba? O nagkasakit ka. Ayan. Hindi naman daw ganun si Sara Able pa siya Di mo, laki-laki nga
Ala naman siya sakit. Hindi naman daw siya korap. O, so ibig sabihin yung 125 million niya, hindi daw niya kinurap. Ayun yung tingin ng Pangulo, ha? Di ko sinasabi, ha? Oh. Kaya, don't put words to my mouth, ha? Sabi ng Pangulo, hindi daw korap, o therefore, hindi siya korap. Di ba? Kung aanalisahin nyo yung sinabi ng Pangulo, o now, eto na, may talagang iginigiit, may naggigiit. Etong si Representative Chua, o itong article sa Politico. Sara Duterte not exempt from accountability over failures. O, ayan na lang daw po, sabi niya. Ginigit talaga niya. We will continue to hold her accountable for her failures as Vice President and DepEd Secretary. She is not exempt from being held accountable. Sabi ni Chua. The Manila lawmaker issued a statement after President Marcos Jr. said that Duterte will remain as the Secretary of the Department of Education. Our call is for the Secretary Duterte to resign out of decency or delicadeza because her being there is detrimental to education as a matter of accountability, character, integrity, and confidence. So, ayan po. Ayun ang sabi lang ni Chua. Okay? So, kasi itong si Sara, hindi niya alam kung nasa anong boundaries niya eh. No? Biruin mo, cabinet member ka, nasa gobyerno ka, tapos sasali ka doon sa rally ng tatay mo na civilian na. O kung si Prime Minister ni Baal na isang civilian nakapagsasalita ng masama ng ganon sa presidente, sa anak at sa ina, sa asawa ni presidente. Bakit sinasabi niyong si FL walang mandato, wala kang trabaho, posisyon sa gobyerno. So therefore, if I will use that against you, i-equate ko si Ninang Lisa ay isa ring civilian tulad ni Prime Minister ni Baal na si Duterte. Kasi sinasabi ni Roque at ni Malutikia, unelected, wala kang mandato, asawa ka lamang. So therefore, civilian siya. Di ba, Roque? Parang ikaw, nung naging congressman ka ng isang party list, congressman ka, yung asawa mo, ano? Civilian. Hindi kasama sa entitlement mo. Kung ganun yung sinasabi ninyo. So therefore, walang karapatan magsalita bilang isang civilian, bilang isang mamayang Pilipino, si Ninang Lisa? O di kayo nang tumanggal ng kanyang karapatan bilang isang mamayang Pilipino at isang civilian na taxpayer. Di ba? Tinanggalan nyo siya ng freedom of speech, freedom of expression. Di ba? Kung si Duterte nagagawa niya bilang civilian, pwede rin gawin ni Ninang Lisa kasi sabi niyo civilian siya eh. Based on your narrative na unelected, walang mandato, asawa ka lamang. Tama, mali. So pag kay Duterte na isang civilian, pwede. Pero pag kay Ninang Lisa na asawa lamang ng presidente, walang mandato, unelected, hindi pwede. Hindi naman siya nagtatrabaho sa gobyerno. Di ba? Gano'n kung i-equate natin yung sinasabi nila. So therefore, she has all the rights to exercise her free speech, her free expression. Bakit kinokortel ninyo? Bakit kayo nasasaktan? Kasi, sinabi lang ang katotohanan. Na nasasaktan siya dun sa ginagawa nung pamilya nung vice-presidente ng bansa na katuwang dapat ng Pangulo sa pagpapaunlad sa mga kalagayan nating mga Pilipino at sa bansa. Di ba? Yun lang yung sa loobin niya, personal, parang si Duterte. Yung ama ha? Tapos ikukortel ninyo, ibabash ninyo? Di ba? Yung tamilmil ninyo, kawani ng gobyerno, sumasama sa rally ninyo, Roque. Di ba? Ba't hindi mo magsabihan yan? Uy, kawani ka ng gobyerno, ikaw nga yung binabash namin eh. Di ba? Nasaan ang 20 pesos na bigas? Alter ego si Sara Duterte. Bakit? Cabinet member siya. Di ba? Dapat siya ang alter ego ng presidente. O bakit hindi niya makontra yun? Dun sa rally, sinasabi. Di ba? Bakit hindi niya makontra na adik ang Pangulo? Sabi niyo, wala namang ganyang ebidensya. Yung pulboronic video nga, hindi niyo pa mailabas eh. Di ba? Nasaan? Wala.
So baka meron din problema to si Duterte. Si Sara Tamilmil, no? Baka ano 'yan. Tanong lang ha, baka meron siyang yung bipolar. 'Di ba, Carclea? Yung bipolar personality o split personality. Panood nyo yung moving Split. 'Di ba? Oh, kayo mga kababayan, sa palagay ninyo, no? Ako, sa akin lang opinion, the president, being a true statesman, not easily swayed by this ngus-ngus ingay-ingay, no? And sa akin, nag-usap na yung mag-asawa. This is what I'm gonna do, okay? Just be prepared for it. Kasi personal feelings naman niya yan. So probably they talk, no? Ano yan, yung dalawa sila, ganito. Nag-agree naman siguro si Ninang. And Ninang is very professional, no? Kahit ano pang sabihin ninyo. Ako, kaya nasabi ng Pangulo yan, ano na ako yan. Siguro, nakausap rin ng Pangulo yung kanyang mga advisors. Wala man sila nakitang ginawang kabalbalan siguro pa ni Tamilmil, except wala siyang makomento talaga sa West Philippine Sea. And the DepEd is deep-rooted in whatever corruption. Yung corruption is deep-rooted, yung mga anomalya, yung problema is deep-rooted, you have to unroot it. So, they're giving her a chance to prove it's yung kagalingan niya. Even though inamin niya, wala siyang experience, but prove us wrong. Ganun yan. We're giving you a chance to prove them wrong. O, sampalin mo si Tokis ng kakayahan mo. O, pag nagawa ni Tamilmil yan, edi, i-praise natin siya. Pero kung wala pa rin siyang masabi sa West Philippine Sea issue, Tamilmil pa rin siya para kay Tokis. O, di ba? Kaya ako, suportahan ko na lang po ang Pangulo kung ano po ang desisyon niya, kung ano pang sabihin ng mga bashers, ng mga kapwa natin pro-admin na iba po yung sinisinmentemiento sa sinabi ng Pangulo, pasensya na po kayo. Doon tayo magkakaiba ng ating prinsipyo. Di ba? Magalit kayo, kung magalit kayo, no? I-bash nyo ako, pero sasabihin ko lang sa inyo, I will still support the President. Naniniwala pa rin ako sa kanyang katalinuhan, no? Sa kanyang kakayahan. No? Pero kung talagang may maling-mali na, doon natin siya kakastiguhin. No? Wala tayong magagawa kasi sabi ni Duterte, ni Sara dati, bakit siya magbibitaw? The President still trusts her. O doon, hindi siya magbibitaw. No. Until she have the support of the President, hindi siya magbibitaw bilang DepEd. Sinabi niya na yan. No? O ngayon, panindigan mo yan, ha? At panindigan mo rin na proprotektahan mo ang aking ninong PBBM. Pinangahawakan kita dyan, pero na-break mo na, strike 1 ka na. Diba? Strike 3 talagang you're out. Talaga lang, mga kababayan. No? Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye, God bless.